Hello everyone! Mga gwapa, shout out! Mga gwapo, shout out din po sa ating lahat. All over the world na mga friends ko. Hello everyone! Nagluto lang uli ako ngayon guys. Nagsinabawan ako ng manok uli dahil mas mainam yung sabaw para healthy ang natin, pangatawan. Maulan ngayon guys. It's a rainy day today. Yung kasamahan ko sa bahay, nagpunta sila sa sa eskwelahan ng anak niya dahil nagbayad ng tuition. Ayun, darating lang ngayon, basang-basa. Yun ang mahirap dito. Tapos pag ulan pa, messy pa ang road. Itong bagong dating dito na relative namin, galing ng Saudi, 2 months ago lang sila dumating, nag-for good. Hindi nila gustuhan itong place na ito dahil may place dito sa Dhaka, sa talagang main Dhaka guys. Maganda ang place doon. Maraming mga universities, maraming mga restaurants, classy restaurants. Dito sa amin kasi parang semi-village ito dito. Yung bagong dating na siya, nadudumihan siya sa daan. Sabi niya parang ayaw kong tumingin sa daan. Kasi period of adjustment pa lang sila guys, dahil kahit dito sila born, how much more for us na bigla talaga kami, nabigla ang namin, ang pag migrate dito from Saudi to Bangladesh. So hindi naman ako born dito, alam nyo na ang Pinas, kung ano ang sitwasyon ng Pinas, kung ano ang mga road ng Pinas. So kaya ganoon, pero after a year talaga, period of adjustments, ang hirap. Sa init, dati doon kami sa kabilang building pa, doon sa kabilang building na yun, sa ground floor kami. Grabing init, walang doon, walang hangin. Mas mabuti dito sa itong ground floor na namin, yung naglipat dito, mahangin. Kaso ngayon, 2 days na dahil ginagawa yung building dito. Ayan, madilim na dito sa amin guys. Hindi na pwede buksan ang bintana dahil andyan yung mga workers. Kaya ganoon. So, kaya nga sabi nga ni Maliha, tayo nga mama, na-adjust natin. Kasi hindi pa sila gaano adjusted dahil pa nga lang, bago lang ma-adjust din nila guys. Ang dito, ang buhay-buhay dito. Dahil nakasanay ilang years din sila ng Saudi katulad namin. 25 years. Mag-silver wedding na sana kami guys that year nung namatay ang hubby ko. So, ang tagal namin ng Saudi, halos lahat ng buhay ko sa Saudi na dahil after a year akong nagtrabaho ng Saudi, nakapag-asawa na ako ng Bangladeshi. So, parang second place ko na talaga ang Saudi, doon na talaga, parang doon na lahat-lahat. Kaya ganito lang, ulan pa rin guys, andun pa, nagluto pa ako. Patay sindi ang ngayon, twice o 3 beses na nawala ang kuryente guys. So hindi ako nagluto sa rice cooker dahil pag iluto ko ito ngayon, mamaya mapatay na naman uli. So kaya ako mag-wait hanggang sa matapos yung luto ko. Wait lang tayo. Okay tayo mga guys. Kanina nga pala, update ko kayo sa lakad ng tiyo ko. Dahil ang tiyo ko nasa Maynila sila guys. Nung namatay ang lolo ko, siguro 4 years old pa lang ako noon. Nag-migrate na yung lola, mga kapatid, lahat ng mama ko, nag-migrate sila sa Maynila. Matagal na sila sa Maynila. Yung tiyo ko na yun, siguro grade 3 lang yata noon nung dumating ng Maynila. Hanggang sa natapos siya. Nakapagtapos ng engineer. So, may Honda siya, kaya okay lang sa kanya. Nandun na siya kanina sa PSA guys. Ang problema, yung yung dokumento ko, sa Pinay na dokumento, wala akong lagda. Dahil nung pumunta kami doon, wala yung ma'am na Bisaya. Yung ma'am na Bisaya, nung napunta kami noon, nandoon yun sa embahada natin. Nagbakasyon yata, on vacation yung ma'am na Bisaya. So yung nag-abot sa amin ng
ng ano ko, dokumento ko, yung isang sir doon na Bangladeshi national. So, nung inabot niya sa amin, sabi niya, i-check mo lahat. I-check ko daw kung tama yung name, lahat, kapanganakan ko, lahat. Chinik ko, okay naman lahat guys, pero nasa kabilang page pala yung lalagda, yung sisignaturan. O kaso, ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Kaso, dapat, sinabi din noon na may ano ka, may lalagdaan ka doon. Hindi niya sinabi na may lalagdaan pala ako doon, yung name ko. Full name ko, anuhin ko, i-signature. So, umuwi kami. Tapos yung tiyo ko nakapila na siya. Kaso, mahaba daw ang pila. Kaso senior citizen na nga yung tiyo ko. Iba talaga ang patakaran sa atin guys. Pag senior citizen, paunahin ka sa pila. O, kasi ang tiyo ko 60 na yata o 60 lang siya, 61. Kaya kahit ano, nung nadoon na siya, hinanapan kung saan yung lagda ko sa sa dokumento dahil walang lagda. Sabi ko, saan ba? Ito pinong-pino, hindi ko mabasa. Isiriana din, hindi niya alam. Hanap ng hanap sa pages ng dokumento ko kung saan. Ay, hanggat sa nakita namin. Kaso, ayun, tapos nagtanong din ako sa isang friend ko na nagpagawa din sila ng kapanganakan ng anak nila noon, nung nag-meet kami ng 2 months ago. Sabi ko, ano ba, lalagdaan ba ito? Sabi niya, lalagdaan daw. O, kaya, ayun, linagdaan ko na. Sinend ko na sa tiyo ko. Kaso yung tiyo ko naman, mag-12 na, nagutom na dahil maaga pa siya nandoon sa PSA office. Gutom na siya. Kaya sabi niya, babalik na lang daw siya, magpa-appoint naman daw uli siya. Tapos, i-print out niya yung pinadala ko na yung may lagda na dokumento ko. Magpa-appoint uli sana kung may lagda na yon. Kanina nakuha na sana ng tiyo ko yung kapanganakan ni Bunso. So makapag na sana kami next week, makapag proseso na sana kami ng dokumento ng dalawa. So wait lang guys, patient lang tayo guys. Okay lang. Tapos kawawa ngayon tiyo ko dahil may bagyo daw pala dyan sa Pinas. May bagyo sa Pinas. Ang pangalan daw ng bagyo is Jenny. Oh. May bagyo daw sa Pinas ngayon. Ang pangalang bagyo is Jenny. Nung umuwi na yung tiyo ko, kawawa din. Nung malapit na sila sa bahay nila, ayun, umulan daw ng lakas. Mabuti malapit-lapit na siya. Pero at least nabasa pa rin yung tiyo ko. Tapos nung dumating siya, nagluto pa siya ng pananghalian dahil nasa office yung auntie ko. Tapos yung dalawang anak niya, isang lalaki, isang babae, nasa office din. So, naawa din ako sa tiyo ko dahil nabasa. So, mabait naman yung tiyo ko. Napakabait ng tiyo ko na yon. Mga aunties ko, mababait sila sa amin. Yung mga kapatid ng nanay ko. O sige guys, muna ako. Tutuloy ko na yung pagluluto ko. Tapos, update lang ito sa ni Maliha. Dokumento ni Malia sa kapanganakan. Okay, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kanina may nagpalipad sa akin sa live. Shout out to Aisha Fayaz. Nagpalipad siya kanina. Palagi talaga nagpapalipad itong si Aisha Fayaz. Sa live ko, minsan sa mga comments siya nagsisend ng super thanks. Once nagpadala din siya sa amin ng pera last February. Thank you so much Aisha Fayaz, sa family mo. More blessings sa inyong mag-asawa, sa inyong lahat. Sa love mo sa ate, shout out Aisha Fayaz. Maraming salamat sa mga tumutulong sa amin. Shout out po sa inyo. Maraming salamat. Makakaganti din kami sa inyo. Isang beses magagantihan ko din kayo. Tuloy lang ninyo na maayos na yung papeles at nang makalarga na kami. Okay, thank you guys. Ingat kayo. You're the night sky trying to make me see